Araw-araw ulit po tayo para subukan ulit nating magtanim ng mais. Decal 8282 po yung nabili nating binhi kahapon. At bumili na rin kayo kung nagplano kayong magtanim ng Decal 8282. Medyo nabawasan po yung presyo, bumaba po ng konti. Kaya pag kayo'y naghahangad or nagplano na magtanim ng Decal 8282, bumili na po kayo ngayon. Bago din po yung mga buto. Yung nabili ko kahapon, tested siya ng May 2026. Ito mahigit 1/4 na ito dahil nawala na yung ibang mangga. So hopefully hindi umulan mamayang hapon para mataniman na natin ito bukas. Bumili po tayo ng binhi ng Decal 8282 na siya nating itatanim ngayong Mayo. Ang kanyang tested date ay May 2026. Less than 7,000 po ito. At yan pong itatanim natin ngayong May 20. Hopefully hindi tayo abutan ng malalakas ng ulan kapag aanihin na itong ating mais. Siya nga pala, mura pala yung mais ngayon, yung buto ng mais ngayong mga buwan na to kasi kukunti yung yung demand kasi very low, kaya siguro nagmura ng konti. Dati nung bumili ako ng ganito nung unang tanim natin ng mais, po yung bili ko nito 7.5 dati. Ngayon less than 7 yung isang bag bili natin. Ito yung normal na layo ng ating guhit po dito. 50 cm po ang distansya mula dito hanggang dito. Kung minsan mas malapit pa yung kanya. Pero yung pagkakasunod from 20 to 30, yung tanim na mais from 20 to 30 cm. Hindi kasi kontrolado yung dito pagtatanim nito kasi may mga nagtatanim ng malalapit, mayroon ding nagtatanim ng katamtaman pa lang. So ito yung ating tatamnan ngayon, Decal 8282, para medyo mas matibay siya ng konti, mas matibay sa init, tapos mas maganda yung kanyang bunga. At maglalagay tayo ngayon ng calcium, chelated calcium, para hindi siya matumba o hindi siya maputol kapag malalakas ang hangin. Ngayon po ay May 21. Nagtatanim ulit tayo ng mais. Napaka-delikado po nito, pero susubukan ulit natin. Nagtanim tayo ng mais ulit ng ganitong buwan at araw noong 2023. Yung nangyari doon, muntik na tayong hindi makabawi or nalugi yata tayo doon kasi napakalakas ang ulan, nababad yung ating mais nung nakabunga na, kaya hindi nagtuloy. Ito, ang tinamnan natin medyo mas mataas ng kaunti. Try natin kung pwede dito o hindi, pero nakahanda tayong malugi dahil hindi natin alam kung anong mangyayari dito. Isa pa, yung pagkalugi dahil baka hindi tayo aani dito. Pangalawa, yung tayo'y nanakawan dahil tayo lang yung nagtanim dito. Hindi lang yung nanakawan, kundi sa paligid nito, sa bandang dulo, ay may mga pwedeng pagpastulan ng baka. At yun ay napakadelikado. Pero kung hahayaan natin itong ganito, kasi hindi pa muna ako magtatanim ng sili, mas magandang subukan natin. Malay mo baka medyo hindi maging kaparehas nung nangyari nung una ang mangyayari dito kasi sa main na natin, na bukid natin. Nagtanim tayo dyan ng mahigit kalahating hektarya noon 2023, pero nababad sa tubig noong na sana. Nakakuha ng laman yung mais, kaya lang
palagi ang ulan, nababad, yun, namatay. Hindi na na harden yung butil niya, kaya napilit siyang nakuan. Dito sa parting ito kasi na uulanan dito, na naabot pa rin dito ng baha, kaya lang mabilis madrain itong parting ito. Kaya subukan natin, dahil kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Kaya tayo nagtatanim ng mais ngayon. Ito, halos kulang pa yata yung 12 kilos na binili ko dito sa napakalapit kasi nung tanim nila. Ito yung butas, at halos ito yung butas at ito yung sunod, halos 20 cm lang yung pagitan. Ito 20 cm, kaya medyo alanganin yung isang bag dito sa mahigit 1/4. Nasa kwanto ito siguro, ito ay mga 3,000 square meter mahigit po ito. Ayun. At kung kayo magtatanim ngayong tagulan, dapat handa kayong malugi, handa kayong harapin or tanggapin kung ano man yung mangyayari. Hindi kasi sigurado ngayon ngayong week na to, nagsimula nung Sabado umulan, tapos Sunday umulan ulit, hindi umulan nung Monday, nagpa-araro tayo, umulan ulit nung kailan ba yun? Martes. Hindi umulan nung kahapon, Merkules, pero ngayon hindi natin alam kung uulan ito. Pero ganun pa man, sabi ko nga, handa tayo sa anumang mangyari. Hindi natin control yung panahon, pero kung tayo naman ay maghihintay na walang gagawin, sayang, baka sa huli tayo ay magsisi. So ano man ang mangyari dito, ating tatanggapin. Sabi ko nga, unang problema natin dito yung baka mababad siya sa ulan, mamatay. At pangalawa, yung pagnanakaw, kasi tayo lang yung magtatanim dito. Tapos yung weather, di natin, sabagay sa mga uod, pwede natin i-control yan. Sa malakas na hangin, hindi din natin alam kasi malalakas ang hangin yun. Pero subukan natin siyang i-spray lagi i-spray natin lagi ng chelated calcium para matibay. So pag 1 feet na to, isprayan na natin kagad ng weekly ng chelated calcium para hindi kaagad-agad matutumba or mababali kapag may malakas na hangin. So subaybayan nyo po yung ating pagsapalaran dito sa mais na to. Tingnan natin kung ano mangyayari, kung aani ba tayo or malulugi lang. So lagi kayong sumubaybay, mag-follow po kayo sa ating channel, at kung gusto nyong subukan yung ating mga foliar fertilizer, bumili na po kayo ngayon para hindi kayo maubusan or para masubukan nyo rin yung ating inaani. So kayo na mga nanonood, kayo na mga gustong sumubok, hindi po ninyo ma-achieve yung kung hanggang panood lang kayo. Try po ninyo, huwag kayong makinig sa mga sinasabi nila mahal yung foliar na ginagamit natin, hindi epektibo, or parang nanloloko lang tayo. Kung maniniwala kayo sa kanila, bahala po kayo. Pero sa atin, ganun din yung naranasan natin nung una. Pero hindi tayo naniwala sa mga sabi-sabi. Mas lalong pinaniwalaan natin yung ating sarili. Dahil tayo naman yung maapektuhan, hindi sila. Kung hindi natin gagawin, paano natin malalaman? Paano tayo matututo? At paano tayo uunlad kung hindi natin susubukan? So malugi or kikita, parehas lang po yun. Importante, nasubukan natin, nalaman natin, at gagaling po tayo. Lagi po kayong sumabaybay sa ating video. Tanghaling tapat at napakainit. Katatapos lang pong matamnan ng ating nagtatamnan ng mais. Pero ito, nag-aabon ulit tayo. Ayan. Katatanim pa lang po. Yung butas. Pero naglalagay tayo ng urea para in case na umulan ngayon,
nakapagpatubig at nakapag-abono na po tayo. Katatanim pa lang ito kanina, pero nag-abono na tayo para timing pag ito'y tumubo, may kakainin po siya agad para pantay-pantay po ang kanyang tubo. Urea lang po yung ating nilalagay. Ito na yung parang pinakabasal niya, pero ang maganda dito, ang tinatamaan natin doon sa mismong tinamnan na ng mais. So ito po yung practice natin, kaya po tayo nakakakuha ng mahigit 10 tons per hectare. Pero hindi pa sigurado ito dahil tag-ulan ngayon. Titingnan natin kung paano tayo lulusot, paano tayo aani, kung aani nga ba tayo. Pero hindi natin malalaman kung hindi natin gagawin. Ika nga, yung mga matitibay lang ang loob ang gumagawa nito at hindi tayo nagmamagaling. Atin lang aalamin kung pwede ba tayong magtanim ng ganitong buwan na talagang ating inaantabayan yung tagulan. Kung pwede, uulitin natin ito sa susunod na taon. Ganito ang gagawin natin. Ito, trial lang. Titignan lang natin kung tayo'y magtatagumpay, kung kikita tayo. Pag kikita, di salamat sa Panginoon. Ika 4 days na po itong ating tinanim na mais ngayon. At tayo po nagbilang mula sa araw na tayo'y nagtanim hanggang ngayon. So tayo nagtanim nung Huwebes, Linggo na po ngayon na umaga. Kahapon medyo tikatik lang yung ulan, hindi pa naman malakas. So okay lang dahil medyo nabasa ng konti. At least matutulungan nito yung pagsibol at paglaki ng ating halaman. Hindi siya masyadong na-dry. At ating pong tinignan kung nagsisimula ng sumibol yung ating butong mais. At ito yung ating nakita. Ito. Nagsisimula. Bukas mayroon na po itong tusok na nakalabas. So kung alimbawa maglalagay tayo ng pataba kapag nakasibol na, medyo delikado kasi pag maapakan ito, mapuput, mayuyupi or mababaliko, hindi maganda. Kaya ang ginawa natin, pagkatapos na may tanim natin yung mais natin, nag-abono na po tayo. Maraming na nasasayangan dahil parang ikinalat lang natin, sayang lang yung abono dahil lalo na't urea tatangayin daw ng hangin or parang hindi daw akma yung ganong style. Alam niyo po, tama po kayo, pero sa lahat ng bagay mayroon tayong tinatawag na redefining o pinapalitan or parang ini-improve. Kagaya ng sasakyan natin, dati ang sasakyan natin nakadepende lang sa makina, pero dumating yung panahon na pwede pala yung patakbuhin ng kuryente. So yun yung mga pagbabago. Ngayon din, dati ganun din yung aking paniniwala, pero hindi nakapako doon yung aking paniniwala. Pinilit ko at tinignan ko na aking sinuri at pilit na tinignan kung mayroong pagbabago, at yun nga. So nung ating natuklasan yung pamamaraan na yon, so mayroon tayong guide na sinishare. Taon-taon aking pong ina-update yung guide na yon para matulungan at maturuan ko yung mga farmer na humihingi sa akin ng guide. So kung kayo humingi ng guide 3 years ago, kasi ganun nakatagal yung guide natin, luma na po yung guide na nasa inyo. Meron tayong bagong, sa bagay, hindi pala luma, na-update na po yon. So palagi nyong tignan yung guide. Pero kapag ito sinulat nyo sa notebook 3 years ago, luma na po yung naisulat nyo. Punta ulit kayo sa the same website pa rin yun, the same address. Tignan nyo po yung mga nabago doon. Kasi ganun tayo. Hindi tayo parang natutuwa or parang comfortable sa mga dati na. Kaya noong nakaraan na ani natin dito, sinasabi man natin na 10 tons yung ating target, pero mahigit 10 tons po yung nakuha natin dito. Sa ating pagtatamnan ngayon, although ito ay risk,
kasi tag-ulan. Pero eto sigurado maganda ang tubo. Ang ating kinakatakutan lang dito yung malakas na ulan at malakas na hangin. Pero ihahanda po natin ito bago darating yung mga time na malakas ang hangin at malakas ang ulan. Eto medyo sloopy tong area na to. So alam ko na ito'y makakaligtas sa hangin. Meron naman tayong chelated calcium na gagamitin para medyo mas makunat at mas matibay yung mga stocks ng ating mais. So subukan nyo yung mga sasabay po sa atin, subukan nyo po yung ating ginagamit. At gumagamit tayo ng foliar dahil pag mainit, medyo hindi masyadong lumalaki yung mais. Hindi kagaya nung malamig, halimbawa November, December, January. Okay lang na hindi kayo gumamit ng foliar, matataas pa rin. Pero ngayon, kagaya ng mga naipakita ko sa inyo na nagtanim maliliit kasi wala silang foliar, abono nang. Kaya kailangan ngayon, kung makikita nyo yung mga previous na mais natin, malalaki po yung mga mais natin dahil gumagamit po tayo ng foliar. Andyan yung ating biostimulant, yung ating tricky fertilizer na talagang nagiging resistant sa init or sa matinding sikat ng araw yung ating tanim. At mabilis ang paglaki at paglago ng ating halaman dahil sa ANAA na growth hormone po yon at saka yung power grower. At mabigat pa rin yung ating mais dahil sa heavyweight tandem. So alam ko na ito'y ating pinopromote. Ito'y ating pinopromote para lumaki ang inyong kita. Pero kung ang isip nyo at tayo nagpro-promote para yumaman tayo, lumaki yung ating sales, isang bahagi na rin yon. Pero sayang naman kung gagamit din lang kayo ng foliar fertilizer na hindi akma, lalong sayang ang inyong investment or puhunan. Kaya sinasabi natin sa inyo dito yung totoo, yung naranasan na natin, yung ginagamit na natin para hindi naman na sayang yung mga investment nyo. Lalo ngayon ang mahal ng abono. So plano natin to lagyan ng mga 4 hanggang 5. Pero kasama pa rin ng foliar fertilizer. So kagaya sinabi ko sa inyo, hindi man siguro, parang nagbabaka sakali lang tayo na umani dito, pero sa tulong ng Panginoon, alam ko may aani tayo dito, kikita tayo dito. Patuloy lang po kayo sa pagpanonood ng ating mga video para matuto po kayo, gumaling din po kayo. Halos bukas tutubo na, lalabas na yung sibol ng ating mais. At maraming nagtataka at maraming parang kami question sa atin, bakit daw urea yung ating ginamit, hindi triple 14 or 16-20 na yung urea daw lumilipad sa hangin or marami pang mga haka-haka. Alam nyo, naniniwala din ako noon sa ganyan, pero alam naman natin na lahat nababago. Makikita nyo po kung ano yung magiging resulta nito sa mga susunod na araw para mapatunayan ko sa inyo na magandang gamitin yung urea bilang unang abono. Dito katatanim pa lang natin, nag-abono na po tayo. Kahapon medyo umulan ng konti pero hindi malakas, pero okay lang yon dahil hindi pa ito tumubo. Bukas lalabas na yung nito, yung tulis nito. At ipapakita ko sa inyo yung ating mga technique. Alam ko maraming mga bago sa natin, mga bago dito sa ating channel or dito sa ating page, no? Pero matututo po kayo, sigurado ko yan. Basta huwag nyo lang kontrahin yung mga tinuturo natin para talagang lubos yung inyong yung pagkatuto. Pero pag kukontrahin ninyo, huwag na lang po kayong manood para hindi po kayo masaktan, hindi po kayo parang kwan ng inyong ego. Makikipag-discussion kayo sa akin, pero hindi ako nakikipag-diskusyon. Hinahayaan ko lang po ang inyong mga idea, ang inyong mga mungkahi, ano yung mga sinasabi. Hinahayaan ko lang kayo, pero panoorin nyo po yung ating ginagawa, baka makatulong po sa inyo. Alam kong maraming nakakapanood itong ating video. Alam kong may mga kanya-kanya kayong suggestion, kanya-kanya kayong mga masasabi sa ating mga binabanggit at ipinapakita na. Pero hanggat hindi kayo nagkakaroon ng move, ng first step sa gusto nyong gawin, hindi nyo masisimulan ang magsasucceed. Tayo ang ginawa natin dito, marami tayong plano, pero kung puro plano yon, walang nangyari.
So tayo kapag may plano tayo, pinopondahan natin yan para magawa natin yung gusto nating mangyari sa ating plano. At kung tayo man ay na failure or tayo man ay nagkamali, tayo man ay bumagsak, tayo man ay hindi tumama, hindi man tayo kumita, hindi tayo natatakot na sumubok ulit, gawin ulit, tingnan ulit para makita kung ano yung mga dapat baguhin o ano yung mga dapat unahin, ano yung mga dapat hindi ginagawa sa ating dati nang nagawa. Alam nyo, yung mga nagsasucceed o yung mga nagtatagumpay sa kanilang mga ginagawa ay sila yung mga taong hindi takot ma-fail, hindi takot mapulaan, hindi sila takot na sabihan na tanga, bobo, hindi sila takot na sabihan na naman ng mga masasakit na salita. In the end, sila yung parang panay, yung kinaiinggitan sa uli. Una, ang gagawin sa'yo, kukutsain ka, iismulin ka, gagawin kang parang walang alam, pero pag ikaw ay nagtagumpay, lalapit sila sa'yo at mabibilib. No? Ang hindi maganda, yung mga tumitira sa'yo, siya rin yung mga lalapit sa'yo kapag ikaw ay magtatagumpay na. No? Pero tayo na nagsisimula pa lang, kung kayo ay may mga plano, may marami kayong mga lupain pero hindi pa kayo kumikilos, plano po kayo at pondohan ang inyong plano para maging tunay ang inyong panaginip. Hindi lang puro plano. Nag-ungkat ako ng aking mga notebook, nag-ungkat ako ng aking mga listahan noon. Ang dami ko na palang mga listahan dati. Marami doon yung na-failure ako. Pero ngayong mga panahon na to, na-fail pa rin tayo, pero mas marami na yung talagang tayo ay nagtatagumpay. Kasi gutom tayo sa mga sa pagtatagumpay. Kaya pag ikaw ay gutom, hindi ka titigil, lagi ang kikilos, lagi ang magpapatuloy. Kaya kahit na mayroong mga hadlang, gagawa tayo ng paraan para maituloy yung ating plano. Yan po dapat yung spirit na mayroon sa inyo.